Praise the Lord, hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat. At purihin natin ang Panginoon natin sapagkat yung Diyos natin, hindi tayo pinababayaan. Kasi sa panahon ito, sobra talagang hindi maganda ang nangyayari sa panahon natin. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bagamat hindi maganda ang nangyayari sa mundong ito, pero sa atin maganda ang nangyayari. Sapagkat kasama natin parati ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong ihiwalay sa Diyos. Ano man ang mangyari, huwag kayong ihiwalay sa Diyos. Huwag niyong iwawala yung salita ng Diyos. Huwag niyong bibitawan yung pangako ng Diyos. Sapagkat alam natin, dito sa mundong ito, hindi tayo magtatagumpay dito kung wala ang Diyos. Kaya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy tayong maging tapat sa Panginoon. Kagaya ng panahon ito, di ba itong panahon na to sobrang init? Dapat sobrang init din tayo sa Panginoon. Di ba? Panahon ito, ramdam na ramdam natin yung init. Pag lumabas tayo, talagang mararamdaman natin yung init, tagaktak yung pawis, di ba? May electric fan man, walang electric fan, ganun pa rin yung nararamdaman mo sa sobrang init. Kaya nga, minsan yung electric fan parang baliwala na kasi yung buga ng electric fan, sobrang init. Kaya pinagpapawisan ka pa rin, pati na yung aircon. Minsan hindi na talaga nagbibigay ng sobrang lamig, parang neutral na lang yung lamig. Pero tandaan natin mga kapatid, dapat ganin din tayo sa nararamdaman natin sa Panginoon. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit na tagaktak na yung problema natin, tandaan natin, patuloy dapat tayo maging mainit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin, pag ang Diyos ang kasama natin, anumang bagyo ng buhay, anumang nakakatakot sa buhay, hindi tayo mapapahamak sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sa umagang ito, babalik natin lahat yung papuri sa Panginoon sapagkat alam natin, lahat ng ating nagagawa sa buhay na ito ay sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Sa umagang ito, bago tayo pagbulay-bulayan natin yung pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, manalangin muna tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo Panginoon itong salita mo na aking dadalhin, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbukas ng aming spiritual mind, Panginoon. Na ikaw din magbukas sa aming puso, Panginoon. Na anumang marinig namin sa umagang ito, Panginoon. Na talaga, Panginoon, ay magiging rema to sa buhay namin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na yung salita mo, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon, na lalabas lang sa tenga, Panginoon, kung hindi mananatili sa aming puso. Sapagkat mahalaga ang iyong salita, Panginoon. Sapagkat yung salita mo ay kayamanan, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kang kumilos sa bawat puso namin, sa bawat buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Sa umagang ito, ang tema na aking dadalhin sa umagang ito, pinamagatan kong House of Prayer. Sapagkat alam natin, sa Bible, dalawa ang tawag dito, tinutukoy ng Bible na yung tawag dito, bahay ng Diyos. Una sa lahat, na tinutukoy ng bahay ng Diyos, walang iba kundi yung mga mananampalataya. At alam natin, anumang gawa, hello, wala rin. Wala. Hello.
Hallelujah, praise the Lord. Kasi nga, di ba dalawa? Isang bahay ng Diyos na spiritual, isang bahay ng Diyos na physical. Tandaan natin, ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, ang Diyos daw hindi tumitira sa templong gawa ng tao. Kundi saan tumitira ang Diyos? Sa templong gawa ng Diyos. Pero tandaan natin, bakit natin ito pinag-aaralan? Sapagkat alam natin, bagamat ang Diyos, kagaya nitong bulwagan na ating pinagdadausan, bagamat ito'y gawa ng tao, pero gustong ipaalam sa atin ng Panginoon, dapat alam natin ang gagawin natin sa ating pagtitipon. Kagaya ng Panginoon, di ba? Yung pumasok si Jesus sa Jerusalem, di ba? Lahat ng tao nagpuri sa Kanya. Lahat ng mga tao nagdala pa nga ng mga palaspas kapag dinadaanan ng Panginoon. At nakita natin doon na talagang tinaas talaga nila yung ang ating Panginoong Jesucristo yung dumaan doon. Kaya nga sabi ng mga nagalit nga yung mga eskribang parisyon, di ba? Bakit daw sobrang ingay? Sabi nga ng Panginoon, pag pinatigil ninyo to, kahit yung pato, magpupuri yan. Ganon kahalaga ang pagpupuri sa harap ng Diyos. Sapagkat alam natin, pag tayo nagpupuri, hindi ang Diyos ang hindi ang Diyos ang gumagawa, kundi tayo ang gumagawa sa Diyos. Sapagkat hindi ba natin kayang gawin yung ginagawa ng Diyos, pero may isang bagay na kaya natin gawin. Ano yun? Napurihin ang Panginoon. Kaya nga nakita natin yung pagpasok niya sa Jerusalem, tuwan-tuwa siya. Pero pagdating niya doon sa templo ng Diyos, bagamat ang Diyos hindi nakatira doon, sabi nga ng Diyos, hindi siya nakatira sa templo na gawa ng tao. Pero nakita natin na dismaya ang Diyos. Nadismaya si Kristo sapagkat yung templo ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, itong bahay ng aking ama, ginawa niyong bahay ng mga tulisan. Ibig sabihin, tawag nito, parang hindi pinahalagahan ng Diyos, ang pinahalagahan ng tao, yung templo sa panahong iyon. Kaya nga sa ating mga anak ng Diyos, tandaan natin, pag tayo pumasok sa templo ng Diyos na tinatawag ni Kristo, house of prayer, dapat alam natin ang ating gagawin. Kaya ito yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Ang key verse natin makikita dito sa Isaiah chapter 56 verse 7. Ang sabi dito, dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at aaliwin doon sa aking templong dalanginan. Tatanggapin ko sa aking altar ang kanilang mga handog na sinunog at iba pang mga handog, dahil ang templo ko'y tatawaging templong dalanginan ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Pinapakita dito ng Panginoon na sa ating pagtitipon, tinatanggap ng Diyos anuman ang ibigay natin sa Diyos. Bakit? Tinatanggap niya. Bagamat yung templo na to, hindi siya naninirahan. Pero pag ito'y pinagtipunan ng mga anak ng Diyos, tandaan natin, nandoon siya. Kaya nga sabi ni Kristo, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa inyong kalagitnaan. Kaya nga dito, pag tayo nagtitipon, pag tayo nagsisimba, nagtitipon, nagpupuri, nagiginig sa salita ng Diyos, tandaan natin mga kapatid, hindi tayo lang. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At ibig sabihin nun, anuman ang idain mo sa Diyos, naririnig ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon dito
Tatanggapin ko sa aking altar. Anong sabi ng Panginoon? Tatanggapin ko sa aking altar ang kanilang mga handog. Kaya pag tayo nasa templo ng Diyos, bagamat gawa ito ng tao, pag tayo nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, malaki ang pribileyo na tatanggap natin. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, anuman ang ihandog mo sa templo ng Diyos, yung pinagtitipunan niya. Ano sabi ng Panginoon? Tatanggapin niya. Kaya pag ikaw may problema, pagpasok mo nito, ito na yung panahon na ibigay mo sa Panginoon. Yung problema mo, kasi sabi ng Panginoon, tatanggapin niya eh. Yun ang pangako niya eh. Ano ba sabi? Kung may kang kinakatakutan sa buhay, meron kang alalahanin sa buhay, ito na yung panahon na ibibigay mo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, hindi naman siya pinapagawa na sa atin ito para na wala lang, kundi pinapagawa sa atin ng Panginoon ito, pinapakita lang ng Panginoon na importante yung pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Sapagkat kung tayo nagtitipon dito, hindi tayo mga anak ng Diyos, anak tayo ng mga demonyo. Tandaan natin, hindi natin makakasama ang Panginoon eh. Pero dahil mga anak tayo ng Panginoon, hindi dahil sa mabubuti tayo, kundi dahil tinanggap natin si Kristo na ating Panginoon, tagapagligtas, at sinabi ni Kristo, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak niya, kaya tinawag tayo ng Diyos na anak niyang tunay. Kaya nga tayo, ito yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Sapagkat alam natin, pag pumasok tayo sa templo ng Diyos, dapat alam natin yung ating gagawin. Number 1, ano ba dapat ang gagawin sa isang taong mananampalataya o Kristiyano na papasok sa bulwagan kung saan nagkakatipon ang mga banal? Tayo, mga banal tayo eh. Sapagkat ginawa tayong banal ng Diyos. Sabi dito, number 1, let us respect the house of God. At tandaan natin bakit sinabi dito na let us respect the house of God. Sapagkat ayaw natin mangyari sa atin yung nangyari na yung panahon si Kristo na pumasok sa templo. Himbis na natuwa siya kasi nagpuri ang mga tao, pagpasok niya sa templo, himbis pupunta siya sa loob. Hindi na siya pupunta sa loob. Ano nangyari kay Kristo? Sa labas pa lang, pinagtataob niya na lahat. Lahat na nagtitinda doon. Kompleto eh. May nagtitinda ng mga hayop, may nagtitinda ng gulay, may nagtitinda ng mga baka para bilhin para ialay doon sa templo. Meron nagpapalitan ng pera. Kompleto. Kaya ang sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon, tinapon niya lahat ng mga sagabal doon sa templo ng Diyos. Ibig lang sabihin, dapat ang anak ng Diyos, alam niya ang dapat niyang gawin. Kaya tayong mga anak ng Diyos, ito yung pinag-aaralan natin sa atin sa araw na ito. Katulad nito, pag ikaw pumunta ka ng Malacanang, nakinig ka sa presidente, bawal doon pag nagsasalita na yung presidente, nandoon na yung presidente, bawal doon patayo-tayo. Kasi bakit? Pag nakita ka ng PSG, papalabasin ka. Kasi bawal yun eh. Nawawala yung respeto mo sa presidente. Ibig sabihin, dapat galangin mo yung pagtitipon kasi nandiyan ang presidente. Katulad natin ngayon. Yung kasama natin dito, hindi lang basta presidente, siya yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tandaan natin, kaya ngayon binasa ko itong Revelation, nakita ko doon, yung mga tao doon, respetado yung Diyos na nakaupo sa trono eh. Saka makakita, yung 24 elders, di ba matataas na yung ranggo noon? Bakit matataas? Sila yung napalibot sa trono eh. Sila yung pinakamalapit sa trono ng Diyos. Pinapalibutan nila yung trono, di ba? Pero, anong ginagawa nila doon? Bagamat leaders na sila,
Ibig sabihin, may ranggo sila. Pero anong ginagawa niya? Tinutugtugan nila ang Diyos ng papuri. Sinasamba nila ang Diyos. At yung milyon-milyon na anghel, sumasamba sa Diyos. At nakita natin doon, hindi sumasamba sa Diyos. Lahat sumasamba sa Diyos. Bakit? Sapagkat kilala nila yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Sapagkat yung Diyos na pinaglilingkuran talagang dakila at walang makakapantay. Kaya nga ang Diyos, pag tinignan mo ang Diyos, kahit saan ang gulo, hindi siya mapapantayan. Walang makakapantay sa Kanya kahit pag sino pang sabihin na utusan ng Diyos, pantayan mo kung walang makakapantay. Katulad ng, baka sabihin naman ninyo, o bakit si Satanas, hinulog si Satanas ng Diyos? Kasi gusto niyang pumantay sa Diyos. Hindi naman si Satanas hinulog dahil gusto niyang pumantay sa Diyos eh. Hinulog si Satanas, bakit? Dahil sa kanyang kayabangan. Kayabangan. Hindi marunong rumespeto sa Diyos. Kasi pag ikaw hindi ka marunong rumespeto sa iyo, ang tawag sa iyo ng Diyos, mayabang ka. Ikaw marunong magrespeto eh. Di ba? Kaya nga pag ikaw marunong ka magrespeto sa Diyos, ibig sabihin, ikaw yung taong kumikilala sa Diyos. Kaya dito, sabi dito, let us respect the house of God. Kaya nga sabi dito sa Ecclesiastes, basahin natin dito sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1. Ang sabi dito ng Panginoon, mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Sino nang sabi niyan? Ang Diyos eh. Pag ikaw daw pumunta sa templo ng Diyos, ang number one mong gawin, mag-ingat ka. Bagamat pagtitipon lang to ng mga tao, pero hindi lang ang tao nandito. Nandito ang Diyos. At tandaan mo kung saan ang Diyos, nandoon din yung mga bodyguard ng Diyos. Sino ba yung mga bodyguard ng Diyos? Yung mga alipin niyang mga anghel. Tandaan natin yan. Sabi nga dito, mag-ingat ka sa kikilisin mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod. Ibig sabihin, pag ikaw pumasok ka sa templo ng Diyos, pituin mo, sundin mo yung alituntunon sa pagsamba. Kasi maraming mga tao, di ba, pag pumasok sa templo ng Diyos, parang nawawala yung respeto. Kasi bakit? Maraming mga tao, pakita natin, pag pumasok sa templo ng Diyos, nawawala na yung nila, yung pagganan sa Diyos. Merong iba na, kukwentuhan na lang, di ba? Yung iba, tawag dito, nakaupungan, pero yung isip nila, lumilipad kahit saan. Diba? Lumilipad. Kaya akala mo talaga nakatutok talaga, di ba? Naalala ko yung buhay pa si Pastor, di ba? Kasi nakaupo kami tatlo ni Pastor, ni Pastor, hindi pa man ako Pastor. Sabi nila, yung nagsasalita si Mati ba yun? Nagsasalita? Ami-ami. At sabi ni Pastor sa akin, tawag nito, tuloy punta ka nga doon kasi hindi ko marinig, palakasan mo nga yung mic para hindi ko marinig kung maintindihan eh. Ako di, sabi ni Pastor, tanungin mo nila kung anong sinabi. Kaya lumapit ako doon. Ang nilapitan ko yung nasa harap talaga, yung babae. Sabi ko, Sister, anong sinabi nga yung huling sinabi ni Pastora Miami? Sabi niya, Brother, hindi ko alam. Kaya po, pumunta ako dito kay Pastor. Pastor, hindi daw nila alam. O kaya nga sabi, tawanan kami, hindi nga natin alam na malayo tayo. Sila nga na, ang lapit na lang nila, harapan na, hindi nga nila alam. Diba? May mga ganun. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag pumasok ka, sabi nyo, mag-ingat kasi kikilusin mo. Sumunod ka, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa patakaran ng Diyos. Ano pa? Sabi dito, sa Diyos kaysa, sabi niya dito,
Mag-ingat ka sa pagkikilos mo, pumunta ka sa templo ni Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa maghandog ng gaya ng paghandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Biro mo, pag ikaw pala hindi ka susunod sa patakaran ng Panginoon, hindi mo gagalangin yung templo ng Panginoon. Ano man ang ihandog mo sa Panginoon, ang tawag sa iyo ng Panginoon, isa kang mangmang. Di mo, walang kabuluhan. O ikaw, nagbibigay ka sa Panginoon, magiging walang kabuluhan yung pagbibigay mo. Sapagkat alam natin ang Diyos, hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya kailangan yung pera mo. Kaya lang niya tinatanggap yung pera mo kasi gusto ng Diyos na pagpalain ka. Pero hindi niya tinatanggap yun kaya kailangan niya. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Diyos, pag ako nagutom, hindi ako magsasabi sa inyong nagutom ako, sapagkat ang lahat ng dito ay akin. Kaya nga pag ikaw pumunta ka sa templo ng Diyos, hindi ka kumilos ng tama, hindi ka sumunod ng tama, anumang ihahandog mo doon sa loob ng templo, hindi tatanggapin ng Panginoon. Anumang idalangin mo, hindi tatanggapin ng Panginoon sapagkat ang tawag sa iyo ng Panginoon, mangmang ka. Kaya tama yung ginawa ni Jesus eh. Maraming nagsisimba doon sa templo, pero nagwala ang Panginoon. Hindi dahil masama ang Panginoon. Kaya siya ginawa yun sapagkat alam niya kung ano ang nasa kasulatan. Alam ng ni Kristo kung ano ang nakalagay sa kasulatan. Kaya pinagtataob niya yun. Kaya nga yung mga eskribang pariseo, akala nila masama si Jesus eh. Huwag ba yung teacher niyo? Nagagalit, nagtataob. Pero hindi nila alam, kaya pinagtataob ng Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na maging useless lang ang pagpunta mo doon sa banal na templo ng Diyos. Kasi hindi tatanggapin ng Diyos eh. Kasi tatawagin ka ng Panginoon, mangmang. Kaya nga sabi dito, let us respect the house of God. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba sabi din ni Apostol Pablo, ang tama talagang pagsamba, yung buhay mo baguhin. Bakit? Sapagkat kung hindi kasi matatama yung buhay mo, pag pumunta ka sa templo ng Diyos, hindi rin matatama ang gagawin mo. Sapagkat pag hindi mabago talaga yung puso mo, hindi mo magagawa na paligayahin ng Diyos. Sapagkat yung mga tao lang na gumagawa ng tama, kayang paligayahan ng Panginoon. Kaya nakita natin sa unang panahon, wala kang mababasa ng mga taong namuhay na kasama ng Diyos, nalungkot ang Diyos. Nasayahan ng Diyos eh. At tandaan natin, pag ang Diyos nasayahan sa buhay ng tao, anumang problema mo, anumang dinadanasan mo, sasamahan ka ng Panginoon at magtatagumpay ka. Nakita natin yan sa bayan ng Israel. Saka ba makita? Di ba si Joseph, bininta ng mga kapatid niya. Bakit nangyari yun? Kasi plano pala ng Panginoon yun eh. Kasi kung hindi nangyari yun, patay ang lahi ng Israel. Kasi alam ng Panginoon, darating ang panahon na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong mundo. Pero advance ng Panginoon, di ba? In-advance ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ikaw namuhay ka ng tama, sinunod mo ang Panginoon, tandaan mo, ano man ang inaharap mo na hindi pangit, uuna na doon ang Diyos para ayusin niya yung pangit na pangyayari na darating sa buhay mo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung Diyos natin na pinaglilingkuran talagang mabuti siya. Kaya nga sabi dito sa Mark, basahin nga natin dito sa Mark chapter 11 verse 17. Ano sabi dito sa Mark? Mark 11:17. Sabi dito, pagkatapos pinag-aralan niya ang mga tao roon at sinabi niya, hindi ba't sinabi ng kasulatan,
ang aking bahay ay magiging bahay ng panalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulis. Bakit sinabi ng Panginoon? Sapagkat ayaw talaga ng Panginoon na yung dinadausan nating templo, hindi natin gagalangin. Ako wala akong tinataas na reliyon na. Ang tinataas ko ang Panginoon. Nakasimba na ba kayo sa Iglesia ni Cristo? Kung makapasok kayo sa Iglesia, kahit na sabihin natin mali sila, pagpasok nila doon, makita mo yung respeto nila sa loob ng templo. Wala kang makikita doon na nag-uusap. Lahat doon, makikita mo, tataka nga, ba't ganito yung mga tao, parang mga robot na paupo. Ganyan talaga sila lahat, di ba? Wala kang makikita. Walang ganun. Kaya nga sabi ko, buti pa itong sinasabi natin, di ba, marami na, kulto sila. Pero, respetado nila yung tahanan ng Panginoon. Dapat nga tayo magiging respetado natin yung tahanan ng Panginoon sapagkat nasa katotohanan tayo eh. Sila nga ang tinatawag natin wala sa katotohanan. Talagang respetado nila yung templo ng Panginoon eh. Kasi mga kapatid, kung hindi natin gagawin yung tama, hindi ka pwede sa langit. Kasi sa langit, respetado nila yung kinalalagyan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, nakikita ng Diyos yung bawat puso natin eh. Nakikita ng Diyos, pag-isip pa lang natin sa umaga, bakit tayo pupunta sa tahanan ng Diyos? Alam na ng Diyos. May mga tao pupunta siya ng tahanan ng Diyos. Bakit? Para hindi lang siya sabihin na nanghihina sa Panginoon. Pupunta ako kasi bakit? Pangit naman sabihin nila doon nila, sister. Naglalamig na to. Kasi hindi natin maiwasan. Marami din mga kapatiran din ng mga ang binabantayan yung kapwa-kapatid nila, di ba? Di ba ganon? Kaya, minsan ganon. Pero may mga tao talaga na paggising pa lang sa umaga, pupunta sila sa bulwagan. Hindi dahil tradisyon na nila, kundi pupunta sila sapagkat gusto nilang i-meet ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Amos, prepare to meet thy God. Hindi naman sinabi ni Amos na huwag kayong mag-prepare sapagkat ang Diyos alam niya na yan lahat. Hindi. At sabi ng Panginoon, sabi ni Amos, prepare to meet thy God eh. Kasi bakit? Kailangan talaga yung alam mo na yung gagawin mo. Kaya nga sabi, di ba, sa Ecclesiastes, pagpasok mo ng dapat alam mo na yung ikikilos mo. Alam mo na yung dapat hindi mo gawin. Sapagkat pag ginawa mo yung hindi dapat gawin, yung pagsamba mo, sayang lang. Ano mang ihandog mo, anong sabi ng Panginoon? Mangmang ka lang sa harap ng Panginoon. Biro mo sabi kang mangmang to. Kasi bakit? Tandaan natin mga kapatid, ano mang ihandog mo sa Panginoon na hindi tama, ang tawag sa Panginoon yan, walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng pag-ibig niya, sabi ni Apostol Pablo, kahit pasunugin yung sarili mo, kahit mo pa ipasunog yung sarili mo, pero kung wala ka namang pag-ibig, ang sabi ng Apostol Pablo, walang kabuluhan yung gagawin mo. Diba? Kaya ano man gagawin natin sa Panginoon, lalong-lalo na sa oras ng pagsamba, kung hindi natin sasamahan dahil mahal natin ang Diyos, itong lahat na ginagawa natin walang kabuluhan. Sapagkat ang gusto ng Diyos, lahat ng naglilingkod sa Kanya, tama yung puso. Kasi ang Diyos din naglingkod sa atin, tama yung puso niya eh. Bakit? Ginawa niya, mahal niya tayo eh. Hindi niya ginawa dahil obligasyon. Ang Diyos ba ginawa niya kay obligasyon niya? Hindi niya obligasyon yung pakainin tayo eh. Pero bakit tayo pinapakain ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Panginoon.
Ginawa niya ang lahat. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga yung mundo, ginawa yung mundo, di ba? Ginawa yung lahat ng puno. Ginawa lahat yung mga lugar-lugar sa mundong ito. Pero yung ginawa ng Diyos yung tao, hindi naman sinabi ng Panginoon, o dyan na lang ka, bahala ka na lang dyan, total, kumpleto na eh. Pero hindi. Ang tao nilagay niya doon sa lagayan na talagang napakaganda sa Garden of Eden. Kaya nakita natin doon kung gaano nirerespeto ng Diyos ang tao. Dapat ang tao din matutong rumispeto sa Diyos. Ang Diyos nagrespeto sa tao eh. Kakatunayan nga, hindi niya kinukulong o kaya binabawalan yung nararamdaman natin eh. Kaya nga tayo may free will kasi bakit nire-respeto ng Diyos yung right mo. Pero dapat din respetuhin din natin yung right natin, right ng Diyos. Kasi tayo nire-respeto tayo ng Diyos eh. Pag hindi tayo marunong magrespeto, anong tawag sa atin? At tandaan natin hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga dito sabi, let us respect the house of God. Pangalawa, sabi dito, pag ikaw pumasok ka sa templo ng Diyos, sabi dito, let us make you sure our heart right before God. Siguraduhin mo pagpasok mo sa bulwakin nito na tama yung puso mo. Kaya nga sabi dito sa Mateo, di ba? Sabi dito sa Mateo, basahin nga natin dito sa Mateo chapter 5 verse 23. Ano sabi ng Panginoon dito? 23 to 24. Sabi dito, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mo may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik sa paghahandog. Kaya nga, Panginoon, talagang strict talaga siya sa salita niya. Pag ikaw pumasok ka sa puso, sa bulwagan ng Panginoon, siguraduhin mong wala kang sama ng loob. Wala kang inaway sa labas. Wala kang pinagsabihan ng masama. Lalong-lalo na kung kapatid mo sa pananampalataya. Kasi bakit? Ano man ang gawin mo doon sa loob ng simbahan, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kapag may ganun kang puso, anong sabi ng Panginoon? Iwanan muna, makipagkasundo ka. Bakit? Sapagkat pag pumasok ka dito, hindi ka nakipagkita kay sister at kay brother. Nakikipagkita ka sa may kapal. At yung may kapal na yun, hindi na nakaupo sa trono. Ang sabi niya, 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandito siya sa kalagitnaan. Kaya alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Kaya tama yung turo sa akin ng nanay ko eh. Sabi ng nanay ko, tuwing araw ng simba, sabi niya sa akin, pag ikaw, ituturo ko sa iyo ha, Bisaya ito eh. Sabi niya, pag ikaw pumasok ka sa simbahan, siguraduhin mo wala kang kagalita. Bakit, Nay? Bakit? Kasi hindi malulugod sa iyo ang Panginoon. Kaya ang gawin mo, pag ikaw pumasok ka sa bulwagan, kailangan doon sa simbahan, kailangan tiyakin mo yung puso mo malinis. Kaya humingi ka na ng tawad sa Panginoon lahat ng mga pagkukulang mo. Humingi ka ng tawad. Sapagkat tandaan mo ang Diyos, hindi ka pagpapalain pag makakita ang Diyos sa puso mo may kasalanan. Eh tama talaga yun eh. Bakit nasabi kong tama? Kasi biblical na sa Bible eh. Kaya nga pag pumasok tayo, mag-ingat tayo pagpasok sa templo ng Panginoon eh. Ano man kaliit ang simbahan na pupuntahan natin. Tandaan natin mga kapatid, di ba sa panahon ng Old Testament, nagtatalo yung Samaritano sa mga Hudyo kung saan talagang tunay na saan talaga dapat magsimba ang mga tao. Di ba sabi nila, o dito sa bundok ng banal,
Dito kami magsisimba, sabi naman namang, hindi, dito kami sa Jerusalem kasi dito tinayo yung templo. Pero sinabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Yung pinagtatalunan nyo, hindi importante yun eh. Kasi ang hinahanap, sabi ng Panginoon, ang hinahanap ng Diyos. Ano ba yung hinahanap niya? Na magsamba. Hindi yung lugar ang pinagtatalunan natin eh. Yung tama yung gagawin mo sa loob ng templo ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa John, makikita natin sa John. Ano sabi sa John? John chapter 4 verse 23. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, tandaan mo, darating ang panahon na rito na nga na ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganitong uri ng mga sumasamba ang hinahanap ng Ama. Anong hinahanap ng pang-Ama? Sasamba siya sa Kanya ng Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu at katotohanan, dapat alam niya yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Walang iba kundi yung salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, pag pumasok ka sa templo ng Diyos, kumilos ka ng maayos. Ha? Kumilos ka ng maayos. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hinahanap ng Diyos, hindi yung saan ka sisimba eh. Kaya sabihin mo pa, ang simbahan mo, kubo lang. Kaya sabihin mo pa yung simbahan mo, butas-butas. Pero kayong lahat na nandoon, sumusunod sa katotohanan, sumusunod sa salita ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Magpapalain ka eh. Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon eh. Na yung mga tao nagsisimba sa Kanya, dapat alam yung katotohanan. Kasi mahirap pag hindi mo alam yung katotohanan eh. Kasi bakit? Para lang tayo dito, mga nasa eskwelahan, di ba? Sa pumasok ka ng eskwelahan, wala kang makikitang eskwelahan na tahimik. Kahit po sabihin mo pa yung teacher, pinaka-stricto, ng babato ng eraser, pero sobrang ingay pa rin yung eskwelahan. Diba? Tandaan natin, yung simbahan, dapat iba yan sa eskwelahan. Sa eskwelahan, maiingay talaga doon, kwentuhan, kahit nagtuturo yung teacher, diba? Sobrang ingay. Pero dapat sa loob ng templo ng Diyos, dapat alam mo yung katotohanan at namumuhay ka sa Espiritu. Sapagkat pag ikaw hindi ka namumuhay sa Espiritu, namumuhay ka sa laman, ano man ang gawin mo sa loob ng church, magiging walang kabuluhan. Sapagkat alam natin mga kapatid, dito, kaya tayo nag-aaral dito, hindi para patamaan yung kapwa natin, kapatid natin. Tandaan natin, kaya ito ibinigay itong mga salita ng Diyos. Hindi para patamaan tayo. Pinapakita lang nito na mahal tayo ng Diyos. Kagaya ng magulang mo. Bakit ka pinapagalitan ng magulang mo? Dahil ba hindi ka mahal? Kaya nga pinapagalitan ka dahil bakit? Mahal ka ng magulang mo eh. Ayaw ng magulang mo na mapariwara yung buhay mo eh. Diba? Kaya yung magulang, ginagawa niya lahat. Kaya ang magulang matinding yung pakiramdam ng magulang. Kaya nga pagka yung anak niya nililigawan ng mga unbeliever, di ba? Parang, lalo na kung Kristiyano ka, para kang naiiba yung pakiramdam mo. Paano kaya kung hindi madala to ng anak ko o kaya yung anak mo madala? Di ba? Ganun pakiramdam mo, di ba? Kaya pati yung Bible, sabi nga ng Bible, pag ikaw mag-boyfriend ka, gigirlfriend ka, siguro mo mananampalataya. Kasi ang nakakatakot doon, kung hindi mo siya madala, ikaw ang madala, napakakawawa mo. Kasi bakit? Tandaan mo, ang buhay ng tao, dito lang yan sa mundo. Pero pag ang buhay mo, iningatan mo,
sa tulong ng Diyos. Hindi ka lang dito sa mundo, kundi hanggang langit ka. Kaya nga sa buhay na ito, kailangan siguraduhin natin tama yung nilalakaran natin, tama yung pinapakinggan natin, tama yung doktrina na sinusunod natin. Sapagkat alam natin sa mundo, ang daming mga doktrina na hindi naman tama. Di ba? Kaya nga dito, pag tayo umarap sa Panginoon, kailangan dapat handa yung puso natin, tama yung puso natin. Kaya nga sabi dito sa 1 Timothy, ano sabi dito sa 1 Timothy? Sabi dito ng Panginoon, ni Apostol Pablo, 1 Timothy, chapter 2, verse 8. Ang sabi niya dito, gusto ko ang lahat na nagtitipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang kagalit o pakikipagtalo. Sabi nga ng Panginoon, pag ikaw nagtitipon ka, dapat wala kang pakikipagtalo. Dapat kailangan ng mga tao pag nandito sa simbahan, dapat tinataas nila yung kamay nila. Kasi nakalagay sa Bible eh. Bakit ba tinataas natin yung kamay natin sa Panginoon? Tandaya ng pagkikilala natin sa Panginoon at pagsusurinder natin sa Panginoon. Kaya nga tumataas tayo eh. Tumataas tayo, tinataas natin yung kamay natin eh. Nakita mo yung anghel? Nakita mo sa Revelation yung anghel na sobrang makapangyarihan. Sobrang lakas. Di ba? Yung paa niya nasa lupa, yung kabila niyang paa nasa dagat. Anong ginawa niya? Yung tinanong siya, anong ginawa niya? Tinaas niya yung kamay. Saan niya tinaas? Doon sa Diyos na nakaupo sa trono at nanumpa siya. Bakit? Sapagkat pagkilala sa Diyos yun eh. Kaya pag ikaw nagsisimba ka, ayaw mo tumaas ng kamay, sabihin, di mo ka, pag klase ka, ayaw mong kilalahan, di ka kumikilala sa Panginoon. Di ba? Maliwala lang sa'yo. Para na ganyan lang. Di ba? Ayaw mo, di ba? Talo mo pa yung mga nanood ng mga K-pop kasi yung mga K-pop, tingnan mo lahat yung nanood ng K-pop. Di ba? Lahat, naglulundagan, nakaganyan, no? Di ba? Bakit? Tuwan-tuwa, may galak kasi bakit? Idol na idol nila yung kumakanta eh. Tingnan mo yung mga tao na hindi nila idol yung kumakanta. Di ba, kwentuhan na ng kwentuhan, baliwala lang, hindi nga kinigi kasi bakit? Hindi nila gusto. Pero kung gusto nila, di ba? Kwentuhan, di ba? Ngayon kung tayo na dito sa bulwagan ng Panginoon at kasama natin si Kristo ngayon, kasi sabi ni Kristo eh, 2, 3 na nagkakatipon sa aking Panginoon, nandito ko sa yung kaligtaan at makikita ni Jesus. Ang pira ito mo. Anak ko ba talaga to? ayaw kilalanin yung amak mo na sa langit ha. Patay dead ma lang. Di ba? Anong mangyayari? Sa tingin mo ba matutuwa ang Panginoon? Hindi siya matutuwa eh. Pero dahil pag-ibig siya, uunawain ka niya. Pero tandaan mo, yung unawa niya may katapusan yun. Kailan ang katapusan yun? Pagbalik niya. Sapagkat hindi na siya magpapatawad pagbalik niya. Kundi kukunin niya yung totoo, iniligtas niya. Kaya nga ang buhay natin, dapat huwag natin sayangin. Alam natin ang ating gagawin. Kaya napakaganda itong salita ng Panginoon. Sapagkat itong salita ng Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Kung gusto ka ng pagkain na magiging malusog ka, nasa Bible eh. Diba? Kumain ka ng gulay. Ganun ginawa ni Daniel eh. Diba? Kaya ang Bible kumpleto eh. Ang sabi ng Bible, diba yung suka, bawal inumin ng suka, nakakasira sa atay. Nasa Old Testament din sabi ng Panginoon, huwag mong inumin ng suka eh. Oh, diba? Kumpletong Bible. Hindi nagsisinungaling ang Bible, kompleto tong Bible, basta mag-resist ka lang. Lalong-lalo pa ngayon, nandito na tinatawag ng si AI. Kahit
mali-mali rin si AI, pero nakakatulong siya pagka gusto mo. AI, saan ba ito makikita itong ganito? Di ba? O, tatagot siya. O, kahit mali-mali, pero may idea ka na. Di ba? Tandaan mo mga kapatid, ang taong walang alam, delikado. Kasi bakit? Mapapahamak siya. Ang taong may alam, hindi siya mapapahamak. Sapagkat alam niya. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon ng salita niya para alam natin. Para alam natin ang gagawin natin. Alam natin lahat ng dapat natin malaman. Maiwas tayo sa masama. Kaya ang Bible talagang sinulat to para sa ating kabutihan. Para sa mga anak ng Diyos. Para sa mga nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, na kailangan masiguruhin natin yung puso tama sa harap ng Panginoon. Kasi hindi tayo umaharap sa tao. Hindi ka nandito dahil kay sister. Hindi ka nandito dahil sa pastor. Kaya nga tayo, hindi tayo pinapatingin ng Diyos sa atin sa tao. Hindi ka sinabi ng Panginoon, tumingin ka kay pastor, tumingin ka kay sister. Saan ka tayo pinapatingin? Kay Jesus Sapagkat si Jesus lang talaga ang makakatulong sa atin. Si Jesus lang talaga ang makakaunawa. Gusto nating unawain. Kasi kahit anong mang gawin natin, hindi natin mauunawaan ang salita ng Panginoon kung wala si Jesus. Kasi kung wala si Jesus pumunta rito sa mundo, hindi rin pupunta rito ang banal na Espiritu Santo. Kaya pumunta si Jesus, pumunta ang banal na Espiritu Santo dito dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. Kaya huwag nating kalimutan, dapat tama yung puso natin, respetuhin natin ang ating fellowship sa Panginoon. Kasi di ba, alam natin, importante yung fellowship of God. Di ba? Kung kayo nakanood kayo ng fellowship, yung palabas na The Lord of the Ring, nakita mo yung fellowship nila doon? Nakita mo yung fellowship nila doon? Bagamat hindi perfect yung fellowship nila, pero yung goal nila, nakita mo yung The Lord of the Ring? Makaunawa mo Bagamat hindi sila mga perfect, nagkakamali silang grupo. Di ba? Minsan nag-away-away sila. Pero yung goal nila, ano yung goal nila? Wasakin yung kinalalagyan ng mata. Di ba? Wasakin yung kinalalagyan ng mata. Ganon din dapat tayo. Fellowship tayo sa Panginoon. Dapat alam natin yung goal natin. Ano ba yung goal natin? Na yung Diyos natin, paglingkuran natin ng tama. Yun ang goal natin dito Hindi naman tayo nag-goal dito para magbutas lang ng bangko. Kahit ako, hindi rin ako nagpipitch dito dahil sa binibigay ninyo. Kasi sa akin, kahit mabigay, walang mabigay sa akin. Kung ano pinapagawa ng Panginoon, dapat gawin. Sapagkat yun ang goal natin. Sa bawat buhay ng tao, dapat alam niya yung goal niya sa Panginoon. Kasi pag ang tao hindi alam niya yung goal niya, kahit sa trabaho. Di ba ang kumpanya, pag walang goal, wala rin magagawa. Kaya nga ang kumpanya, nagpupuan sila ng goal nila. Ito yung dapat natin i-achieve ngayong taon na to. Di ba kaya nagagalit lalo na yung mga manager, kasi papagalitan sila ano ba to? Pinag-aralan na natin to, ito yung goal natin, bakit hindi natin nakuha? Ano pag ginagawa nila? Tulog ba kayo sa pansitan? Di ba? Ganon din sa Panginoon, yung goal natin. Dapat magawa natin. Ano yung goal natin? Paligayahin ang ating Diyos. Paglingkuran na may pagmamahal ang Diyos. Paglingkuran natin ang Diyos na tapat. Yun ang goal natin Tayong mga anak ng Panginoon. Kaya pag nandito tayo sa templo ng Diyos, dapat respetuin natin yung templo ng Diyos. Pangatlo, right praise to God. Tamang pagpuri sa Panginoon. Tandaan mo, ano ba yung tamang pagpuri sa Panginoon? Sabi nga ng Panginoon dito sa Mark
dito sa Mark 7 verse 6. Sabi dito ng banal kasulatan, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lipain. At huwag din ninyo ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tapak-tapakan lang nila ang mga ito. Ang sabi dito sa Bible, sa salita ng Panginoon, ano ba yung tinutukoy na perlas dito? Walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Kaya nga yung salita ng Panginoon hindi dapat ibigay basta-basta lang eh. Kasi bakit? Dapat ang salita ng Panginoon mabigay sa tama talaga, na dapat bigyan. Sapagkat kung ibigay mo sa mga taong walang alam sa salita ng Panginoon, walang paggalang sa Panginoon, anong sabi ng Bible? Yuyurakan lang yan eh. Babaliwalain lang yan. Maraming mga tao ngayon nasa loob ng templo ng Panginoon, binabaliwala ang Panginoon. Pumupunta lang dito kasi bakit? Dahil parang tradisyon na lang ng buhay. Tandaan natin, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi tradisyon ng buhay. Ang paglilingkod natin sa Diyos, tungkulin natin paglingkuran, pagmahalin, at talagang ibigay yung buhay natin sa Diyos. Bagamat hindi yan sinabi ng Panginoon, dapat ibigay niyo sa akin ang buhay ninyo. Pero bilang mga taong binigyan ng buhay ng Diyos, bilang mga tao na binigyan ng karapatan ng Diyos na tumuntong dito sa lupang ito, dapat kilalanin natin ang Diyos na nagbigay sa atin. Kaya nga sabi dito sa Mark 7, ang sabi dito sa Mark 7, makikita natin dito sa Mark chapter 7 verse 6. Kaya nga sabi dito, sumagot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, sinagot sila ni Jesus, ang tamang-tama ang sinasabi ni Isaias tungkol sa inyong mga pakitang tao. Ayon sa sinusulat niya, sinabi ng Diyos na ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Kaya tama din sabi ni Jesus eh, huwag mo ibigay ang perlas doon sa baboy kasi bakit? Yung salita ng Diyos, kasi ibigay mo, tatapon lang din nila yan. Dapat sa tamang tao talaga, yung talagang may pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, tama talaga eh. Ang sabi ng Panginoon eh, tama yung nasulat ni Isaias eh. Mga tao nito, pinupuri ako pero malayo ang puso nila. Kaya nga, ang tamang papuri sa Diyos, tama yung puso mo eh. Dapat hindi ka malayo sa Diyos. Pag sinabing hindi ka malayo sa Diyos, talagang minamahal mo ang Diyos. Kaya nga lahat ng naglilingkod sa Diyos, tinatanong ng Diyos kung mahal ba nila ang Diyos eh. Tingnan mo si Pedro, di ba? Bago naglingkod sa Panginoon, 3 beses siya tinanong ng Diyos, mahal mo ba ako? Bakit? Sapagkat pag tayo naglilingkod, wala sa atin yung puso na pagmamahal sa Diyos, magiging walang kabuluhan yung paglilingkod natin. Kahit sabihin mo pa, ikaw na yung pinakamagaling magsalita. Kahit mo sabihin mo pa, ikaw yung pinaka-anointed sa lahat, na yung mga tao, pag sinabi mo, ginanyan mo ng damit, tumba lahat. Oh, ginanyan mo, marami akong nakita sa YouTube, di ba, sa Amerika, yung mga damit, ginaganyan lang. Tumba lahat eh. Di ba? Makikita mo. Hindi naman masama yun. Pero, kung hindi nakita ng Diyos ang puso mo, hindi nagmamahal sa Kanya, magiging walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano man ang gawin ninyo, magpuri-puri kayo dyan, sigaw-sigaw kayo dyan, iyak-iyak kayo dyan, pero malayo naman yung puso nyo sa akin, di talaga kayo nagmamahal sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Useless lang.
napakasarap mahalin ng Diyos. Kasi pag ikaw natutong magmahal sa Diyos, tandaan mo, pwede mong angkinin yung sinabi ng maraming Kristiyano sa buong mundo, yung Romans chapter 8 verse 28. Di ba? Pwede mo yung tawag dito, angkinin sa buhay mo. Kasi ang makakaangkin lang nun, sino? Yung nagmamahal sa Diyos. Ang sabi doon, di ba, napakaganda, ano man lang nangyayari sa atin, ang Diyos ay gumagawa sa lahat. Magagawa ng Diyos ang lahat. Kanino? Sa nagmamahal sa Kanya. Kaya napakasarap mahalin ng Diyos eh. Pag mahal mo ang Diyos, sa damo, hindi na, pag ikaw tumawag kasi hindi na pagandahan ng dasal. Ang daming pagandahan kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong tumulad sa mga eskribang parisyo na ang haba ng mga dasal. Bakit? Pinapaganda nila yung dasal. Sapagkat alam nila, kasi akala nila, pag maganda yung dasal nila, napakahaba yung dasal nila, dinidinig sila ng Diyos. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Simple lang nga yung dasal na binigay ng Panginoon eh. Pero nakita natin, pag ikaw nakita ng Diyos, yung puso mo tama sa Kanya, yung puso mo nagmamahal sa Kanya, anuman kaikli, anuman kapangit yung dasal mo, naiintindihan ng Diyos. Oh, di ba? Kita mo yung mga false prophet, di ba? Yung nagdasal sila, pero mo, halos buong araw. Kasi nagsimula sila ng umaga, natapos hanggang hapon na lang. Di ba? Kaya nga sabi ni Elias, baka yung Diyos niyo natutulog o kaya namamasyal. Kasi ang tagal na, naputan na ng hapon. Di ba? Pero tingnan mo naman si Elias. Simple lang dasal ni Elias. Sabi niya, ipakita lang sa mga tao nito kung sino talaga, kung gaano ka makapangyarihan na ikaw yung tunay na Diyos. Yun lang ang dasal ni Elias eh. Anong ginawa ng Diyos? Napakaikli lang ang dasal ni Elias. Wala nga 10 minutes, babasahin mo yun eh. Wala nga 5 minutes eh. Pero nakita mo, baka 20 seconds lang yung dasal ni Elias. Pero nakita mo, bumaba yung apoy eh. Sunog ka agad eh. Bakit? Dahil nakita ng Diyos, iba ang dating sa mga tao nagdadasal na mahal niya yung Diyos. Nagagawa ng Diyos yung dapat niyong gawin. Kaya nga dito, dapat dito sa templo ng dapat dito tayo magsimula ng buhay na tama eh. Kasi kung hindi natin kayang maging tama itong pagtitipo natin, tandaan mo, doon sa bahay ninyo, hindi rin ninyo magagawa. Totoo yung sabi ng Chinese eh. Pag hindi ka makapagkakatiwalaan sa 5 centavos, sabi ng tatay ko rin yan sa akin eh, hindi ka magkakatiwalaan ng 1 milyon. Kung kaya mong nakawin yung 5 centavos, lalo na yung milyon. Di ba? Ganun din, kung hindi tayo mapapagkatiwalaan ng Diyos dito sa ating pagtitipon, paano pa kaya sa araw-araw nating pamumuhay, lalo hindi tayo mapapagkatiwalaan ng Panginoon. Kasi dito, wala namang problema dito. May problema ba dito? Wala eh. Doon ang problema sa bahay pag uwi natin, di ba? Na paggising natin sa umaga, pag dugot natin sa bulsa natin, wala nang pera, doon tayo problema, pero dito wala naman eh. Kaya nga dapat dito maging sincere tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga yung topic ko yung Bernes, di ba? Yung salita ng Panginoon, kapangyarihan yun eh. Kung maunawaan na ng mga tao, pag sinunod talaga natin yung salita ng Diyos, makikita mo talaga eh. Hindi naman ang Diyos nagpapahirap. Akala mo ang Diyos nagpapahirap? Baka akala natin ang Diyos natin katulad yung mga Diyos ng mga propeta na di Baal, di ba? Nahapunan na lang, napakahirap yung dasal, di ba? Hindi naman ganoon ang Diyos natin, di papahirapan tayo. Di ba? Parang ang layo noon. Kaya tuloy, may ibang mga Kristiyano pag nagdasal, ganito, Panginoon, maawa ka, Panginoon, di ba? Parang lumalabas, walang awa ang Diyos kasi parang pan eh, di ba? Parang, pero tandaan natin, ang Diyos natin,
Pag nakita ng Diyos na dumalakad ka sa katotohanan, lumalakad ka sa Espiritu, kahit anong pangit ng dasal mo, walang problema, dinidinig ka. Kasi bakit ka dinidinig? Number one, hindi ka naman dinidinig ng Panginoon dahil napakagaling mo. Dinidinig ka ng Panginoon kasi bakit? May Espiritu Santo ka. Hindi mo ba alam ang Espiritu Santo, di ba? Napag-aralan natin, ang Espiritu Santo, tumutulong yan sa ating panalangin sapagkat alam ng Espiritu Santo, minsan hindi tama yung panalangin natin, kaya siya na mismo ang nananalangin sa Diyos. Kaya nga sa ating buhay, importante maging sincere tayo sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na dito sa templo. Kasi minsan, di ba, nakikita natin, yung bahay ng Diyos, minsan, ginagawa na ng tulugan, di ba? Okay. Oh, tulugan. Sarap eh, di ba? Di ba? Pero kung ito may totoo kang may pagmamahal sa Panginoon, ano man ang nararamdaman mo sa sarili mo, lalabanan mo eh. Naalala ko sa una, pag ako nagsakit, nakatira naman ako lang Pastor Ning eh. Ako nagsakit, di ba? Hindi ako nakakalakad, tol. Anong ginagawa ko, tol? Sinasabi ko ba, iwanan niyo ako, di tayo magsimba? Kahit hindi ko nakakalakad, sinasabi ko kay Utol, Lord, tulungan niyo ako. Gusto ko magsimba. Kahit hirap ako, wala pa namang LRT doon sa una, di mayaman to sila Utol, jeep lang kami. Di ba, minsan nga, nakalimutan kong hawakan ni Utol, bumagsak ako sa gitna ng kastada. Ngayon mayaman ako nito. Bumagsak ako sa gitna ng kasada. Kasi bakit? Natandaan ko parating sinasabi ng nanay ko eh. Ano mang nararamdaman mo, huwag mong hayaang handangan. Labas na lang talaga kung nakaratay ka na. Pero kung kaya mo pa rin tumayo, pumunta ka doon. Sapagkat papagaling ka ng Panginoon. Kaya nga, gusto kong simba kasi pagkatapos ng simba, bumabalik na yung lakas ko, di ba? Oh, bumabalik na yung lakas ko eh. Di ba? Kaya nga, totoo ang Panginoon eh. Pag ang Panginoon, natuto ka talaga sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon eh. Tutulungan ka ng Panginoon, hindi sinungaling ang Panginoon. Tandaan mo, ang kalakasan natin, galing sa Diyos yan. Ang Diyos kayang magpalakas sa atin. Kahit may sakit ka, hindi ka pwedeng gapiin ang sakit mo sapagkat kasama mo ang Diyos. Masasabi mo sa sarili mo, pag kasama ko ang Diyos, anong magagawa sa akin ang sakit? Wala eh. Labas na lang kung dumating na talaga yung panahon na sinabi ng Panginoon. May panahon sa pag-anak, may panahon sa kamatayan. Yun talaga. Ibig sabihin, uuwi ka ng katulad kay Pastor, di ba? Ang saya-saya pa namin yung gabi dito, di ba? Galing kami Sandaan. Ang saya-saya namin, kwentuhan kami ng kwentuhan ni Pastor. Kaumaga pa lang, yun na pala nangyari kay Pastor. Kasi bakit nangyari nga? Sapagkat tapos na yung gawain ni Pastor. Kaya tayo, dapat huwag tayong matakot sa nangyayari sa buhay natin. Kung natatakot tayo, matulad tayo kay David na nagtitiwala sa Panginoon. Ang dapat talaga nating tatakutan, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, pag umiiwan sa'yo, tapos na yung buhay mo. Lahat ng tao dito sa mundong ito, masama man o hindi masama, hawak ng Diyos ang buhay. Pag ang Diyos, sinabi ng Panginoon, uuwi ka, uuwi ka. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mayaman, hoy, mamayang gabi, kukunin na kita. Saan maiiwan yung kayamanan mo? Diba? Sino kumukuha ng buhay? Ang Diyos eh. Kaya kung anong nararamdaman nyo sa sarili niyo, anumang dinadaanan, huwag niyo katakutan. Ang number one yung katakutan, ang Diyos. Kaya pag kayo nandito sa templo ng Diyos, dapat alam niyo dapat tama yung puso natin. Pangalawa, sabi dito, huwag nating hayaan na nagpupuri tayo sa Panginoon. Sabi ni Santiago dito, Santiago chapter 3, verse 9. Ano sabi ni Santiago dito? Oh, sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon at Ama. Pero sa pamagitan din nito ay sinusumpa natin ang ating kapwa
na nilikha kalarawan ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Kailangan tama yung puso mo, hindi yung sa simbahan, nagpupuri ka, hallelujah, praise the Lord. Pagdating doon nasa bahay ka na, nasa lugar ka na, wala kang ginawa kundi magsalita ng hindi maganda. Di ba? Manglait sa kapwa-tao mo, manghusga sa kapwa-tao mo. Tanda mo, pag ginagawa natin yon, yung pagpupuri natin, pag tayo nagsisimba, balido. Kasi bakit? Pabira ka. Parang yung tubig tabang, saka tubig alat, pinagsama mo. History yun. Kasi bakit? Sa kalikasan, hindi nangyari yun eh. Tingnan mo yung sapa. Ang sapa, tabang yun eh. Pero kahit kailan, hindi siya humalo sa dagat. Di ba? May pagitan sila. Dapat ganun tayo. Kung tayo talaga tunay na nagpupuri sa Panginoon, dapat huwag tayong magsalita ng masama. Huwag tayong umatol sa kapwa natin. Huwag tayong mag-down sa kapwa natin, kundi matuto tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Pangatlo, sabi dito, ang tunay na nagpupuri sa Panginoon, yung tama talagang pagpupuri. Sabi dito sa Psalms 100, dito tayo magtatapos, dito sa Psalms 100, chapter 1 and 2. Sabi dito, chapter verse 1 to 2. Sabi dito, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Ang tamang papuri sa Panginoon. Hindi yung umaawit ka pero hindi ka masaya. Di ba? Maraming mga awit. Awit sa Panginoon pero yung puso niya hindi masaya. Tandaan natin, hindi natin maluluko ang Panginoon. Ang tao, pwede natin maluko yung tao kasi tao lang yun eh. Pero ang Panginoon, hindi natin maluluko. Kaya pag tayo siguruhin natin, pag tayo nagpupuri sa Panginoon, talaga yung pinupuri mo siya ng tunay. Nagagala ka na purihin ng Panginoon, hindi dahil parang wala lang sa puso. Diba? Si Jesus nga eh. Hindi nyo ba alam si Jesus umaawit sa papuri sa Panginoon? Baka akala niyo si Jesus hindi umaawit. Sabi nga ng Hebrew, di ba? Sabi ni Jesus dun sa Hebrew, chapter 3 ba yun? Kalimutan ko lang ito. Sabi niya pa, aawit ako sa ng papuri sa'yo sa gitna ng aking mga kapatid. Di ba? Umaawit ang Panginoon ng papuri na may kaligayahan. Hindi yung ang bibig mo umaawit ng papuri sa Panginoon pero hindi ka naman maligaya. Tandaan mo, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat maging maligaya ka. Sapagkat anuman ang ginagawa mo sa Panginoon, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Baka ikaw nakakalimot ka sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Pero ang Diyos, hindi niya kinakalimutan yung ginagawa mo sa Kanya. Listado yan. Tandaan niyo mga kapatid, maraming mga tao nakakalimot sila sa ginagawa ng Diyos kanila. Pero ang Diyos, hindi siya nakakalimot sa lahat ng ginagawa natin. Kaya nga, purihin ng Panginoon. Sana itong pinag-aralan natin sa umagang ito, dapat talagang malagay sa ating puso. Na pag tayo nandito sa templo ng Panginoon, bagamat hindi nakatira ang Diyos dito sa templong gawa ng tao, pero nandito siya dahil sa atin. Sabi ng Panginoon, 2, 3. Nandito siya. Kaya mga kapatid, dapat matuto tayong rumispeto sa tahanan ng Panginoon. Dapat pagpasok natin, dapat siguruhin natin tama yung puso natin sa Panginoon. Pangatlo, dapat tama yung papuri natin. Huwag tayong magpuri dito, pero sa labas naman, gumagawa tayo ng katarantaduhan. Sa labas naman, hindi tayo namumuhay ng tama. Dapat tama talaga, sapagkat ang pinaglilingkuran natin dito hindi tao, kundi ang Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tumayo tayo mga kapatid. At sa oras nito mga kapatid, bago tayo manalangin,
Inahanyayahan ko kayo kasi ito yung panahon na dapat nating kausapin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, itong lugar na to, tatawagin itong bahay dilanginan. Kaya bibigyan ko kayo mga kapatid ng panahon na kausapin ng Panginoon. Ano man ang mga problema nyo dito, ano man ang gusto nyong mangyari sa buhay niyo, nandito yung Panginoon natin, kasama natin, kausapin natin. Kahit na 5 minutes lang, na mabigyan natin yung pagkakataon yung sarili natin na kausapin ng Panginoon. Tandaan natin, itong pag-usap natin sa Panginoon, hindi ito mawawalang kabuluhan. Sabi nga ng Panginoon, tawagin niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang kamanghamanghang mga bagay na hindi pa niyo naranasan. Kaya pag mga kapatid, ano man ang gusto niyo sa Panginoon, sabihin niyo, mga kapatid. Manalangin tayong lahat bago tayo closing prayer kung ating pinag-aralan. Dakila namin mga Diyos. Salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mga anak, Panginoon, na nandito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, lahat na nangyayari sa buhay namin talaga, Panginoon, hindi namin hawak. Ikaw lang ang may hawak, Panginoon. Lord, nakikita mo ang bawat problema ng mga anak mo. Bawat na mga bagay na gusto nilang mangyari sa buhay nila, Panginoon. Lord, nakikita mo ito, Panginoon. Lord, tinataas ko silang lahat, Panginoon. Pagpalain mo sila. Katagpuin mo lahat ng pangangailangan nila sa buhay. Spiritual man, Panginoon. O financial man, Panginoon. O kalusugan man, Panginoon. Lord, katagpuin mo, Panginoon, lahat ng Panginoon ng gusto nilang mangyari sa buhay nila, Panginoon. Sapagat ikaw nangako, Panginoon, anuman ang aming hingiin sa iyo, Panginoon, ay ibibigay mo, Panginoon. Maraming salamat sa ginagawa mo sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Lalo-lalo na yung nandito, pati na yung nasa online, lahat ng mga kapatiran namin sa pananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat talaga, Lord, sa lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa aming buhay. Patuloy kang kumilos sa buhay namin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na manglupay-pay kami. Huwag mong hayaan, Panginoon, yung mga salita na namin naririnig sa iyo, Panginoon. Na ito'y, Panginoon, nalalabas, Panginoon, na walang kabuluhan. Tulungan mo po kami. Na sa araw-araw ng aming buhay talaga na magkaroon talaga kami ng bigatin, pagmamahal, katapatan sa iyong salita, Panginoon. Na hindi lang kami tagapakinig, kundi tagasunod kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, ingatan lahat ng mga anak mo, Panginoon. Patuloy mo silang patatagin, Panginoon, sa gitna ng mga problema nila, Panginoon. Patuloy mo silang aliwin, Panginoon, sa gitna ng kanilang mga kalungkutan. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon, sa gitna ng kanilang mga sakit. Patuloy mo silang tulungan sa lahat nilang alalahanin sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Binabalik namin sa iyo lahat ng kabutihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na pinag-aralan namin. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay darako na po sa ating tithes and offering. Ayan, tinatawagan ko po si Sister Joy para po sa ating offering, tithes and offering. Amen. Hallelujah. At bago po tayo magkaloob sa umagang po ito, sama-sama po tayong manalangin. Dakilang among Diyos, maraming po salamat o God, Lord, sa muli Panginoon, Lord, sa kabuuan ng gawain na ito, at Lord, sa aming pagkakaloob ngayong umagang ito, patuloy, Lord, na Lord, na we will give cheerfully unto you, na magamit ito para sa iyong kalwalhatian, O God, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, O God, patuloy, Lord, na kayo po siya mag-bless sa kanila, O God.
Patuloy, Lord, na siksik, liglig at umaako ng pagpapala, Panginoon. Lord, yung patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, O God. Na Lord, maging O God yung sa mga hindi makakapagkaloob, O God. Lord, alam po namin, O God, in due time, O God, na Lord, makakapagkaloob din sila, O God. At Lord, you will bless, O God, every one of us, O God. Na Lord, you will bless the labor of our hands, O God, for your glory, O God, para sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. Ayan, sige po, tayo po'y magkaloob habang umaawit para sa ating Panginoon. Dahil tunay nga na nakakadala magkaloob para sa ating Panginoon. Sa pagkain na kapag ako sa gawain ng Diyos, ang pagpapalang sunod-sunod. Muli po. Hangin at magalang sa pribilehyo ng kapanan ko. Sa gawain ng Diyos, ang pagpapalang sunod-sunod. Bawat isa. Lord, hallelujah. Taas natin yung kamay natin dito sa tithes and offering. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa lahat ng binigay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, pagpalain mo Panginoon ang kanilang buhay, Panginoon, pati na ang kanilang mga pamilya, mga anak, mga magulang, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon, ay tunay. Nasabi mo, hindi mo kami pababayaan, hindi pagkukulangin ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon. At ito, Panginoon, binabalik namin lahat ng kapurian. Lord, pagpalain mo ito, Panginoon, nakaloob ng iyong mga anak na itong lahat magamit, Panginoon, sa iyong kalawalatian at sa iyong karangalan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng binigay nila. Sapagkat hindi sila nagbibigay, Panginoon, sa tao, kundi nagbibigay sila sa iyo, Panginoon, na pinagmula ng lahat, Panginoon. Sapagkat anuman ang meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. At salamat, Panginoon, sa kaloob na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Kapatid, bago tayo magtapos, may bibigay ako sa inyo. At ito hindi sa pilitan to kasi kwanto, magpapapleach kasi tayo, may pledge tayo para sa ating anniversary ngayong 31, di ba? Bali yung deadline nito, ibibigay natin sa 24. Na kung ano man ang idikta ng Panginoon sa inyo, alam natin, pag ano man ang idikta ng Panginoon sa inyo, isulat ninyo sapagkat alam natin, ano man ang kanyang ilagay sa puso nyo, ay ibabalik niya yun sa inyo. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos natin, sabi nga ng Diyos, mapalad ang nagbibigay sapagkat sila'y bibigyan. At hindi naman to, ito sa palitan, kung ano lang ang nasa puso ninyo. Ito'y pledge at hindi ito sa palitan. Kaya, sulat lang ninyo kung anong dinikta ng Panginoon sa puso ninyo. Kaya ito, tawag ito, ibigay ko sa isa. Alagyan ninyo ng pangalan. Huwag kayo mahiya. Sapagkat isa lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Basta ginagawa nyo ito pang mga kapatid
sa puso talaga ninyo kay mahiya. Sapagkat hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki. Ang tinitingnan ng Panginoon kung ano yung nasa puso ninyo. Kung nagbibigay ba kayo na nasa pagmamahal ayon sa puso ninyo. Purihin ng Panginoon. Ay, bigay natin sa isang. Pasa mo na lang. O, pa. Sulat lang nyo. Susunod. Please, lagay na po tayo yung ulam mo para sabay-sabay pa pang-pray. Sabay natin pag-prayan. Tapos i-fold, pwede naman po i-fold. Kung gusto nyo po, i-fold nyo na lang. Sa kung ano lang natinta ng puso ninyo, yun ang gawin ninyo. Wala yan pagsipilitan. Ayaw mo yung mga ano. Nasa kanila Okay yun. lang po po. Lagyan ng ay, hindi. Kasi hindi namin malalaman kung magkano. Hindi, pangalan amount lang. Hindi, kailangan may pangalan. Kailangan po lagyan ng pangalan. Saka huwag kayong mahiya kung may pangalan kayo ng bilang binigay ninyo. Hindi naman natin titingnan yun. Hindi natin yung titingnan natin yung sa Panginoon. Write your name properly. Write your name, address, signature, contact number, and yung address, and tulog nyo na sa malapit na mga boxes nationwide. Ang mananalo ay makakatanggap ng motorcycle, vehicle, na kaya Huwag po kayong kabahan ha. Meron pa Huwag kabahan. Kabahan kundi magalang. Sari. Yun o, katabi pa sa katabi na yan. Meron din naman sa katabi. Hindi. Kasama-sama po kasi yung pagpipray. Oo. O sige. Wala ka, may parapos yun eh. Motor. Motor yung gato kaliit. Pero kasi yan, kailangan na yung ballpen. May ballpen ka ba dyan? Ano ba yung motor na yung parapos? makakatanggap din tayo na DSM, DSM, bars. Ayun na, malapit na malapit sa Okay na po. ay ito draw sa May 2026. Naganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 10 na gabi. Sino po mauuna? Sino po mauuna? Para makakanap ng DSM, brand new car. BYD. Okay na po. And 10,000 cash. Pero din na nakakalam nito, wala namang Okay, na. Palalangin natin itong dapat wala na pangalan. list natin sa Hindi naman kasi ano. Manalangin tayo. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa rates ng mga anak ng Panginoon. Sapagkat hindi nila ito ginagawa sa tao, Panginoon, ginagawa nila para sa iyo, Panginoon. At naman ang ginagawa nila, Panginoon, para sa iyo, palawalang namin, hindi mo ito kinakalimutan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa rates na ito, Panginoon, na ito makatulong para sa gastusin namin sa anniversary, Panginoon, na kung saan magsalasalo kami na magpapasalamat. Salamat.
lahat ng ginawa mo sa amin ng 39 years, Panginoon. Salamat, Lord. Nabalik namin sa iyo lahat ng kapuyan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Lord, bago tayo manalangin ng konting prayer, panalangin muna natin yung my birthday. Si Oni. Sino pa? Sino may birthday? Month of May. May, si Jael. Ayun o. Jael. Birthday. Happy May. Ayaw niya. Parapin ko na kami na O, ikaw. Naiya. Nahiya. Hindi, okay lang. Ito rin po, tapos na rin ito eh. Mag-pray. Tapos na ng birthday. Ayaw. O, sige. Kailangan na natin sa panalangin dito. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa buhay ng aming kapatid na si Brother Oni, pati na yung sa pamangkin ni Sister Ruth, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na binigyan mo pa sila, Panginoon, ng mahabang buhay, na binigyan mo pa sila, Panginoon, ng kalakasan, na patuloy ka kumikilos sa buhay nila, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang buhay ni Brother Oni, Panginoon, at ng pamangkin ni Sister Ruth, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bawat buhay nila, patuloy mong tuparin, Panginoon, ano man ang mga pangarap nila, Panginoon, na naayos sa iyong kalooban, Lord. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano, Panginoon, at patuloy mong pagpalain siya, pati na, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga asawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat. Pinabalik namin sa iyo lahat ang kapulian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Taas natin yung kamay natin para sa benediction. Dakila namin amang Diyos sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na nagkatipo kami sa banal mong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin araw-araw, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa aming pagtatapos, pagpalain mo po kami lahat. Ingatan mo po kami lahat na uuwi sa kanya-kanyang patahanan, Panginoon. At Lord, iligtas po po kami sa buong linggong ito, Panginoon. At patuloy mo kami pagpalain, lalo-lalo na pagpapala ng spiritual, Panginoon. Salamat, Lord, ang iyong pagpapala, ang iyong kalakasan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan sa aming lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, patuloy po muna tayong umawit bago tayo magkahiwa-hiwalay. Tayo po yung umawit na may kagalakan dahil tunay nga